Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon dito sa ating pamayanan sa Cluster Faith upang sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin. Purihin at pasalamatan natin ang Diyos sa Kanyang pagmamagandang loob at higit sa lahat ang Kanyang pag-ibig. Tayo ngayon ay nasa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. Marami tayong dapat ipagdasal. Dasal tayo sa ating mahal na ina, ang Birhen Maria, sa formal nating pagsisimula ng buwan ng banal na rosaryo. Naway ang mahal na Birhen sa kanyang pagdalaw sa ating mga pamilya ay dala-dala niya ang mga biyaya mula sa ating Panginoon. Sa linggong ito, ipinagdiriwang natin ang Seafarer Sunday. Ipagdasal natin ang makapatid nating mga mandaragat. Hindi madali ang kanilang buhay. Pagdasal din natin ang kanilang pamilya na sa gitna ng kanilang mga pagsubok at kanilang pagsusumikap upang mapaunlad ang buhay. Naway patuloy silang gabayan at biyayaan ng Diyos. Sa araw na ito, ipinagdiriwang din natin ang Migrant Sunday. Pagdasal natin din ang mamigranteng Pilipino na nagsusumikap, na naghahangad na mapaunlad ang buhay. Iniiwanan ng pamilya, pumupunta ng ibang bansa, kahit hindi madali. Naway sila'y ilayo ng Diyos sa lahat ng kapahamakan at pagkalooban din ng pagpapala at biyaya. Pagdasal din natin ang ating bansang Pilipinas na nakaranas ng matinding pagsubok at krisis, dulot ng katiwalian ng mga taong pinili nating mamamahala sa atin. Pagdasal din natin ang mga kapatid nating biktima ng iba't ibang kalamidad, katulad ng bagyo, lalong-lalo ng mga kapatid natin na nasa probinsya ng Masbate, na matinding nakaranas ng bagyo. Naway sa gitna ng karanasang ito ay huwag silang mawala ng pananalig at pananampalataya, kundi patuloy nilang madama ang kagandahang loob ng Diyos sa pamagitan ng ating pagtulong at sa pagmamagandang loob sa kanila. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na misang ito sa ating mataimtim na panalangin, pagsisihan natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong makapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong makapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami.
sa Diyos sa kaitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangan, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalatian. Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad, at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluin mo sa aming walang humpay ang kagandang loob mong sa amin inilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kamay gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Hindi nalugod ang Diyos sa maluho at marangyang pamumuhay ng mga pinuno ng Israel habang naghihikahos ang marami sa maliliit na mamamayan. Tutuldukan ng Diyos ang lahat ng uri ng pagmamalabis tulad ng ginawa niya sa panahon ni Amos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Sion. Kahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang kama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan habang nagpapakabusog sa masasarap na pagkain. Lumilikha pa kayo ng mga awit sa salim ng mga alpa, tulad ni David. Sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng alak at mamahaling pabango ang ipinapahid ninyo sa katawan. Ngunit itinangis na ba ninyo ang darating na pagkawasak ng Israel? Hindi. Kaya nga, kayo ang unang ipatatapon. Matitigil na ang inyong mga pagpipiging at pagsasaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom, tugon. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin.
Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli, paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap, tugon. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya, tugon. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon, tugon. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Iniutos ni Pablo kay Timoteo na manatiling tapat sa pananampalataya hanggang sa pagdating ni Jesus, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Ikaw na lingkod ng Diyos, sikapin mong mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpapatutuo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya'y ihahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari at ng Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matititigan. Hindi siya nakita o makikita ni numan. Sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo,
May isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kaniyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kaniyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kaniyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, "Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin sa aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini." At sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparuunin nga ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham na sa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. Good morning. Sa umagang ito, mulit-muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ipagdiwang natin ang banal na misa. Napakaganda na narito po tayo. Isang napakalaking biyaya ang maparito. Dumadalo sa banal na pagdiriwang. Malaking biyaya dahil sa banal na misang ito ay nabibigyan tayo ng pagkakataon upang tayo ay makapagpasalamat sa Diyos sa napakaraming biyaya na Kanyang ibinigay sa atin. Muli niya tayong ginising dahil sabi nga natin, bawat gising is a blessing. Isang biyaya ang magising sa umaga. Pinagkalooban ng Diyos ng biyaya ng buhay. Sabi nga ni nanay kanina, Father, ipagdasal mo ako, marami akong
naramdamang sakit-sakit sa aking katawan. Subalit narito po siya. Kahit maraming sakit-sakit sa katawan, binigyan ng Diyos ng kalakasan upang siya'y makaparito. Pinapakain tayo ng Diyos, hindi lang 2 beses sa isang araw. Maraming beses. Pinagaling ang ating mga karamdaman. Binigyan tayo ng solusyon sa ating mga problema noong nakaraang araw. Maraming biyaya talaga na ibinibigay sa atin ang Diyos. Na kung minsan ay nakaligtaan natin na magsabi, thank you ha. Subalit sa banal na misang ito, tayo ay nabibigyan ng pagkakataon upang sama-sama tayong magsabi, salamat o Diyos sa mga biyayang ibinigay mo sa amin. Isang malaking biyaya na tayo ay narito upang mailahad natin sa Diyos ang ating makahilingan at mga panalangin. Siya kasi ang may-ari ng lahat. Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa Diyos na ito. Pwede niyang gawin, maari niyang gawin, ang nais niyang gawin para sa atin. At sa Kanya nagmumula ang mga biyaya na ating kinakailangan. Kanino pa tayo dapat pumunta upang humingi? Walang iba kundi sa Kanya. At sa umagang ito, tayo ay humihingi, ipinapaabot ang ating kahilingan. At sana pagbigyan tayo ng Diyos. Sana pakinggan tayo ng Panginoon. Upang ang ating makahilingan, lalong-lalo na kung ang mga ito ay para sa ating ikaliligtas at para sa ating ikakabubuti, ay Kanyang ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Amen? Mga minamahal na kapatid, ang lahat sa mundong ito ay pansamantala lamang. Everything in this world is just a temporary. Kahit yung edad natin ay hindi nananatili. Bawat araw, nadadagdagan ang ating edad. Kahit yung ganda ng ating mukha, noon ang kinis-kinis ng ating mga pisngi at namumula pa. Ngayon marami ng kulubot. Hindi siya nananatili. Kahit yung ating buhay is just a temporary. Hindi tayo magtatagal sa mundong ito. Maiksi lang ang ating buhay. 60, 70, 80, medyo mahirap na abutin. Lalo na 90 at 100. Iilan lang ang nakaaabot ng edad na ito. Yan yung sinasabi sa atin ng ating Ebanghelyo. Nang lahat sa mundong ito ay pansamantala lamang, pati ang ating buhay. Dahil darating at darating sa bawat isa sa atin ang oras ng kamatayan. Mahirap ka man o mayaman, may pinag-aralan ka o wala. Everything is just a temporary. Pati ang ating buhay. Kung kailan darating iyan, ay hindi po natin alam. Hindi po mahalagang tanong kung kailan, kundi ang mahalagang tanong na ipinapahayag sa atin ng Ebanghelyo ay, pagkatapos ng ating kamatayan, saan natin nais mapapunta? Saan kaya tayo mapapunta? Saan kaya tayo mapapunta? Natanong mo na yan sa sarili mo?
Pagkatapos ng aking kamatayan, sana kaya ako makarating? Saan kaya ako mapapunta? Iyan po ang nangyari sa ating ebanghelyo. Sabi ng ating ebanghelyo, may isang mayaman na sumusuot ng mamahaling damit, nakatira sa isang malaking palasyo, at kumakain ng masasarap na pagkain araw-araw. Samantalang may isang pulubi na ang pangalan ay Lazaro, tad ng sugat ang kaniyang buong katawan, dinidilaan ng mga aso ang kaniyang sugat, at nag-iintay na mga mumong mahuhulog mula sa lamesa ng mayamang tao habang siya'y nakaabang sa pintuan ng malaking bahay. Namatay si Lazaro at dinala siya ng mga anghel kapiling ni Abraham. Namatay din ang mayaman na tao. At siya'y saan napapunta? Siya'y napunta sa Hades. Pinaganda pa. Kung sa ating salita, sa impyerno. At siya'y nagdurusa sa apoy na naglalagablab. That is the reality of our faith. Yan yung katotohanan ng ating pananampalataya. Na mayroong langit at mayroong impyerno. At saan natin nais mapapunta. Kung tatanungin ko kayo isa-isa, syempre ang inyong isasagot, syempre Father sa langit. Walang nagnanais na papunta ng impyerno. Lahat tayo ay magnanais na makarating sa langit, mapapunta sa langit. Subalit, ang katanungan ay, ano ang ginagawa natin upang tayo ay makarating sa langit? At dito, tayo ay pinaalalahanan ng paggawa ng kabutihan. Ang hindi paggawa ng masama ay hindi sapat upang tayo ay makarating sa langit. Ulitin ko, ang hindi paggawa ng kasamaan ay hindi patunay na makarating sa langit. Bakit? May ginawa bang masama ang mayaman? May ginawa bang masama ang mayaman sa ating ebanghelyo? Wala. Wala siyang ginawang masama. Pinalayas niya ba ang pulubi? Hindi niya naman pinalayas. Hinayaan niyang tumira sa kanyang bahay, sa pintuan lang ng kanyang bahay, si Lazaro. Pinahabol ba niya sa mga aso? Hindi din. Minura ba niya at sinigawan ba niya? Hindi din. Bakit napapunta ang mayaman sa impyerno? Alam ba ng mayaman kung ano sana ang kanyang gawin para kay Lazaro? Alam niya. Ang problema, ang alam niyang dapat gawin ay hindi niya ginawa. Kung ikaw ay mayaman, ano kaya ang gagawin mo kay Lazaro? Sana, ano ang gagawin kay Lazaro? Sana binigyan niya ng masarap na pagkain. Hindi pinaintay ng mumong mahulog mula sa kanyang lamesa. Ano pa? Sana nilinis niya ang mga sugat ni Lazaro. Hindi niya hinayaan na didilaan ng mga aso ang sugat ni Lazaro. Sana dinala niya sa ospital si Lazaro upang ipagamot. Sana binigyan niya ng damit si Lazaro. Sana pinatuloy niya si Lazaro sa kanyang bahay at binigyan ng kwarto upang siya ay makapagpahinga doon. Ang problema, ang alam niyang dapat gawin
ay hindi niya ginawa. Mga minamahal na kapatid, kung minsan ganun din tayo. Alam natin kung ano ang dapat nating gawin para makarating ng langit, subalit hindi natin ginagawa. Alam natin na kailangan na magsimba tuwing araw ng linggo, subalit kung minsan ay hindi natin nagagawa. Alam natin na ang pagdarasal araw-araw, gabi at araw ay napakahalaga upang tayo makarating sa langit. Subalit kung minsan hindi natin ginagawa dahil pagod na tayo. Alam natin ang pagtulong sa kapwa, lalo tigit sa mga mahihirap at nangangailangan, ay kailangang gawin upang makarating sa langit. Subalit kung minsan, mga bingi at mga bulag tayo sa hinaing na mga mahirap nating kapitbahay. Kung minsan, kailangan ng ating kapitbahay. Mari, pahiramin mo namin ako. Sorry, Mari, wala. Alam niyang meron, subalit kung minsan tinatanggihan natin. Marami tayong alam na dapat nating gawin upang tayo'y makarating sa langit, subalit hindi natin ginagawa. Ang hindi paggawa sa dapat nating gawin ay maghatid sa atin sa impyerno. Kaya muli tayo ay pinaalalahanan na kailangang dapat nating gawin ang dapat nating gawin, lalo't lalo na sa makapatid nating mga mahirap at nangangailangan upang tayo ay makarating sa langit. Pangalawa, tayo ay pinaalalahanan na ang tunay na kapayapaan at kaligayahan ay hindi sa pamamagitan ng mga material na bagay at makamundong kayamanan. Tandaan po natin yan. True happiness is not from the material things and worldly treasures. Tingnan nyo ngayon si Alcantara at si Hernandez. Di ba, milyon-milyon ang kanilang pera? O masaya sila ngayon? Kayo ang nagsabi niyan. Ibig sabihin, kahit meron tayong maraming milyon, ang maraming milyon ay hindi makapagbigay sa atin ng tunay na kapayapaan at kaligayahan sa ating kalooban. Ang pera ay temporaryo lang yan. Hindi siya ang tunay na makapagbigay sa atin ng kasiyahan at kapayapaan sa ating kalooban. Tingnan ninyo ang mag-asawang Diskaya. 28 ang kanilang sasakyan. Napakarami nilang bahay. O mapayapa ba sila ngayon? Hindi. Hindi sila makakatulog sa paghaharap ng investigasyon na nangyayari sa kanilang buhay at pamilya. Ibig sabihin, hindi guarantee na kapag ikaw ay may maraming sasakyan at may malalaking bahay, maging payapa at maging masaya na ang iyong buhay. Meron akong kakilala, sabi niya, Father, ipagdasal mo naman ako. Hindi ako makakatulog gabi-gabi, tapos parang mayroong mabigat sa aking kalooban. Sa loob-loob ko, sus, ang babaeng ito, ang yaman-yaman niya. Biro mo sa kanyang business, milyong-milyong dolyar ang pumapasok sa kanya araw-araw. Kasi sa manning agency siya ang may-ari ng isang manning agency. Milyon mula sa mga seaman ang kanyang dinideposit. Araw-araw po iyon. Halos kada buwan, iba-ibang mga bansa ang kanyang pinupuntahan. Kasi tapos na ang kanyang mga anak. Wala na siyang gagawin sa kanyang pera, kaya travel siya ng travel. Tapos nung isang araw, tumawag sa akin, Father, please pray for me. Hindi po ako makatulog. Sabi ko, ang yaman-yaman mo, hindi ka nakakatulog.
Nakakarating ka kung saan saang ibang bansa, hindi ka pa rin masaya. Sabi ko sa kakilala ko, sayang no? Kung yung ginagastos niya sa ibang bansa, kung gumawa kaya siya ng foundation, at yung foundation niya ay maghanap ng mga mahirap na mga Pilipino at papaaralin yung mga mahirap na iyon. Siguro after 4 years, marami siyang mapapagraduate. Marami siyang makabataan na mailigtas sa kahirapan. At marami siyang mga pamilya na matutulungan sa kanilang buhay. Ang kayamanan at ang material na bagay ay hindi tunay na kapayapaan at nagbibigay ng tunay na kasiyahan because they are just temporary. Dahil sila ay pansamantala lamang. At ang mensahe sa atin ng Ebanghelyo, na sana yung mga biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay huwag nating gamitin upang pagyamanin ang ating mga sarili. Kundi ang mga biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay gamitin natin upang tulungan natin ang maraming Lazaro sa ating panahon. Kung minsan sila lang ay ang ating mga kapitbahay, maraming mga bata ang nagugutom. Maraming mga bata ang hindi nakapag-aaral. Maraming mga pamilya ang walang tirahan. Maraming mga Lazaro sa ating panahon na naghihirap sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Diba sabi ng isang awit, tayong lahat ay may pananagutan sa bawat isa. Sana ang mga Lazarong palagi nating nakikita at nakikisalamuha ay wag lang nating titingnan, kundi sila ay ating tutulungan. Maging instrumento sana tayo upang sila ay mabigyan ng pag-asa. Naway, maging instrumento sana tayo upang sa pamagitan natin maipadama ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos. Nang sa ganun ay maipagkaloob sa atin ang ganap na kaligtasan na ipinangako sa atin ng ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, ang ating buhay ay pansamantalang buhay lamang. Pagkatapos ng ating buhay, saan kaya tayo pupunta? Sana makarating tayo sa langit at alam natin kung paano tayo makarating doon sa pamagitan ng pagtulong sa mga mahihirap, sa paggawa ng kabutihan sa mga Lazaro sa ating panahon, sa pagbibigay sa kanila ng pag-asa at pagpapadama ng pagmamahal at kagandahang loob ng Diyos sa bawat isa. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Bere, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lubusan mo kaming iniibig, Ama, kaya't pinasok mo ang aming pagkatao liban sa kasalanan. Tulungan mo kaming tanggihan ang aming pagkahilig na maligaw at tulutan mo kaming matularan ang iyong pag-ibig, lalo tigit ang pag-ibig sa mga mahirap at lubos na nangangailangan. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig.
Mapagmahal naming Ama, buksan mo ang isip at puso naming iyong simbahan upang hindi kami magbulag-bulagan sa mga pangangailangan ng aming mga kapatid na nakararanas ng diskriminasyon at pagbubusabos. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, liwanagan mo ang puso, isip at kalooban ng aming mga lingkod bayan upang ang lahat ng kanilang pagpapasya at pagkilos ay tuwinang nakatuon sa papuri at pagtataguyod ng iyong kabanal-banalang pangalan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, ingatan at gabayan mo ang mga kapatid naming mangdaragat. Itaguyod at panatilihin mo ang kanilang mga pamilya habang sila'y malayo sa kanila. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, yakapin mo ang aming mga kapatid na kasalukuyang nahihirapan sa kanilang mental health. Naway makatagpo sila ng ginhawa at pag-asa sa iyo sa pamamagitan ng mga taong nakapaligid sa kanila. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, tanggapin mo ang aming mga yumaong mahal sa buhay sa kadalisayan ng iyong walang hanggang paghahari. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Diyos, patnubayan mo ang lahat ng aming mga pagpapasya at kilos upang kami rin maging daluyan ng biyaya sa isa't isa, lalo't-lalo na sa mga mahihirap at higit na nangangailangan. Sa pamamagitan ni Kristo na gaharing kasama mo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lubin mong ikalugod ang aming paghahandog, at ito naway siyang magkaloob na iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin na iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong laglagak sa amin ang katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Isa ni Leo na aming Santo Papa, di Pablo Virilio na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na Ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo,
sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin sa Berhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat, sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kariya'y patuloy na may sa katuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa'yo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa'yo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Berhen ng banal na puso ni Jesus. Panalangin mo kami. Berhen ng banal na puso ni Jesus. Panalangin mo kami. Berhen ng banal na puso ni Jesus. Panalangin mo kami. Magsiupo po muna tayo para sa mga pasasalamat at paalala. Patuloy po natin pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry, Ministry of Altar Servers, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB Live streaming. Pasalamatan din natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Roque Chapel. Sa susunod na linggo, ang sponsor naman po ay ang San Juan Bautista Chapel. Pasalamatan din natin ang nanguna sa ating banal na misa, na si Reverend Father Sammy Patriarca MSC. Paalala at paanyaya, patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program na sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas tuwing misa, ito ay ipamamahagi sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. At patuloy din po natin suportahan ang ating balikhandog at mga donasyon sa pagpapatayo ng ating kumbento sa tahanan ni Maria. Ito po ay kinakailangan upang tayo ay maging quasi-parish. Nawa suportahan natin ang ating proyekto na ito. Ngayong darating na buwan ng Oktubre ay ang buwan ng Santo Rosario. Kaugnay po nito ay ang mga imahe ng Mama Mary ay iikot sa iyong mga tahanan at ang mga chapel leaders ay magdarasal at mag-aalay ng panalangin sa mga pamilya na tatanggap sa kanila. Nawa ay ating tanggapin at patuloyin ang ating mahal na Inang Maria sa ating mga tahanan. Panawagan din po sa lahat ng ME, Marriage Encounter Community graduates na dumalo sa buwan ng pagpupulong at gatherings na ginaganap tuwing Martes sa ganap na 7:30 ng gabi sa Santa Quiteria Parish. Ang panawagan na ito ay mula sa bagong priest in charge sa ME community na si Reverend Father Sammy Patriarca MEC.
At paalala po sa Mission Station Pastoral Council para sa ating buwan ng pagpupulong ngayon po, September 28, 2025 sa ganap na 1:30 ng hapon sa Woodcraft Bayanihan. Maraming salamat po. Unang-una sa pangalan ng ating mission station upang mapaganda po natin ang ating FB live streaming. Merong isang nagmamagandang loob sa atin na ayaw ipabanggit ang kanyang pangalan na nagbigay ng kamera upang maging maganda. Yung kamera na ginagamit po natin ay almost 50,000. So pasalamatan po natin yung taong ito, parang kasama po natin siya sa umagang ito sa pamagitan ng masigabong palakpakan. So nagiging high-tech na rin yung ating FB live streaming dahil sa mga pagmamagandang loob ng ating makasama dito sa mission station. Ayaw lang nila magpabanggit ng kanilang pangalan. So sa iyo, maraming salamat. Pagdasal po natin ang kanyang pamilya. At pangalawa ay nais ko pong i-report ang ating Fiesta Financial Report. Ito ay sa ating family sponsor sa Mass Collections at Hermano at Hermana. Hindi po dito kasama ang ating fundraising na raffle tickets. Dahil ang humahawak noon ay ang ating Finance Council. Itong i-report ko ay yung ating family sponsors, yung tag 500 natin. At yung Mass Collections po natin sa araw-araw ng novena at sa ating Hermano at Hermana. August 30, ang sponsor ay ang San Roque. Ang family sponsors po natin ay 7,300. Mass collections po natin ay 5,315. Ang Hermano at Hermana po natin ay 28,000. August 31 sa Calcutta, ang ating family sponsor ay 20,500. Ang ating mass collections ay 6,670.75. Ang ating Hermano at Hermana ay 31,000. September 1, San Juan Bautista at St. Louis de Montfort Chapel. Ang ating family sponsor ay 18,900. Mass collection ay 6,005 pesos and 25 centavos. Ang Hermano at Hermana po natin ay 35,000. September 2, St. Clair. Ang ating family sponsor ay 14,100. Mass collection po natin ay 4,791. Ang Hermano at Hermana po natin ay 20,000. September 3, ang sponsor ay ang Kalungsod at ang Perpetual Health Chapel. Ang family sponsors po natin ay 17,000. Mass collections ay 6,873. Ang Hermano at Hermana ay 50,000. September 4, Lourdes Chapel. Ang family sponsor po natin ay 9,000. Ang mass collection po natin ay 5,141.25. Ang Hermano at Hermana po natin ay 40,000. September 5, ang Manawag Chapel ang sponsor. Ang family sponsor po natin ay 8,500. Ang mass collection po natin ay 6,932.50. Ang ating Hermano at Hermana ay 15,000. September 6, ang family sponsor, ang ating sponsor ay St. Joseph Chapel. Ang family sponsors po natin ay 24,100. Ang ating mass collection ay 10,226.25. At ang Hermano at Hermana ay 35,000. September 7, ang sponsor ay Peña Francia at San Lorenzo. Ang family sponsors po natin ay 15,500. Ang mass collection po natin ay 9,043.25. Ang Hermano at Hermana po natin ay 45,000. September 8, wala po tayong family sponsors. Ang mass collection po natin noong piyesta ay 18,896. At ang Hermano at Hermana po natin ay 50,000. So ang total po natin ng family sponsors ay 134,900.
Ang mass collection po natin ay 79,894.75. Ang hermano at hermana po natin ay 349,000. No? So ang total collection po natin nung fiesta ay more than 500,000. 563,794.75. So palakpakan po natin ang ating mga sarili sa ating pagtutulungan. Ang 563,794.75, less po natin ang ating expenses, no? Ating stipend sa mga pari, no? Mula noong novena hanggang sa ating kapiestahan ay umabot ng 57,000. Ang pina-repair po natin yung ating organ doon sa Woodcraft ay 11,000. Yung ating food sa hermano at hermana at kinakain din natin pagkatapos ng misa ay 28,500. Ang flower decor po natin ay 24,252. Mula na sa patronal visit hanggang sa ating novena at hanggang sa ating kapiestahan. Naging gano'n na lang dahil mayroong mga sponsors. Ang stage decor po natin doon sa covered court ay 6,691. Ang snacks namin pag pumunta ng Dangwa at Divisoria para mamili ng mga kailangan po natin ay 3,861. Nagbigay po tayo ng bayad sa ating mga dishwasher, sa ating mga cook, sa ating nag-arrange ng mga bulaklak, umabot lahat ng 20,000. Nung general cleaning po natin dito, ay bumili tayo ng pagkain at mga kagamitan, gumastos po tayo ng 4,005 pesos. Yung magamit natin sa bingo ay 4,345. Bumili tayo ng mga paper plates, bumili din tayo ng mga plastic cups para gamitin natin gabi-gabi, magpalugaw po dito. Ganun din, bumili po tayo ng mga utensils, andyan po sa kabinet, para sa sunod na taon, mayroon na tayong gagamitin para sa hermano at hermana, umabot ng 11,108. Yung ating mga SAS at yung mga certificates na ibinigay sa hermano at hermana ay umabot ng 22,240. Nung nag-dental mission po tayo, magamit na kailangan ng mga dentists, gumastos po tayo ng 5,525. Yung fiesta t-shirt po natin sa lahat ng mga officers, libre po yon. Wala po tayong binayaran. Sa lahat ng mga chapels, gumastos po tayo doon ng 40,000. Yung ginastos lang natin sa pagkain, yung pagpakain natin noong gabi ng fiesta, gumastos lang tayo ng 43,998. Noong nag-PhilHealth Caravan po tayo, yung pinakain natin yung caravan, yung mga tao sa caravan ay 4,707. Pinagawan po natin ng orna na hanggang ngayon hindi pa natapos yung ating mahal na berhen. Yun sana yung surprise ko sa inyo na hindi talaga nayari. Bumayad po tayo doon ng 61,000. Sa ating banda at musiko, noong patronal visit, noong ating pagprosesyon, noong mula sa Peña Francia hanggang dito, at noong mula dito hanggang Woodcraft ay 14,000. Yung banner po natin na Our Lady of the Sacred Heart ay nilabhan na po natin, tapos tinago po natin uli, gamitin natin uli sa sunod na fiesta, ay gumastos po tayo ng 17,000. Yung ating BEC night prices, 7,000. Yung palugaw po natin at pasupas sa gabi, kasi yung pinoprovide ng barangay ay hindi po sapat, kaya dinadagdagan po natin gabi-gabi. So gumastos po tayo ng 8,627. Tapos may offer po tayo noong fiesta na nawala. No? Yun po ay 10,000 yung laman ng envelope na nawala. Hindi po natin makita, no? Kung saan po napapunta yung envelope na iyon. No? Mula sa ating hermano at hermana. Sabi niya, Father, yung laman ng envelope na iyon ay 10,000. No? So, chinarge po natin dito sa expenses. Yung sounds and lights po natin ay 6,000. So, ang total expenses po natin ay 405,859. At ang ating net sa ating fiesta
ay 157,935.75. No? At kung idagdag po natin doon yung ating raffle ticket na almost 200,000, so ang ating net sa ating fiesta ay umabot ng 300,000 plus. No? So palakpakan po natin ang ating mga sarili sa ating pagtutulungan para sa pagdiriwang natin ng ating kafiestahan. No? So ang report na ito ay i-report uli para mamaya sa ating Pastoral Council meeting doon sa Woodcraft Bayanihan. No? So tinatawagan ko ang ating mga leaders na umattend po ng ating meeting. No? Malaga po yung ating pag-uusapan. Isa sa malagang pag-uusapan po natin, nag-apply po kasi tayo ng water refilling station project. No? Kasi nais po natin na magka-income generating project yung ating mission station. Kaya nag-apply po tayo sa Mission Office Australia. No? Na-approve po yung ating application at pinadalhan po tayo ng 250,000 pesos bilang pasimula ng ating water refilling station. So pag-usapan po natin iyon kung saan po natin ilalagay, paano po natin i-manage, paano po natin patatakbuhin. At syempre, ang pinangunahan ko na kayo na hindi na tayo bibili ng mga tubig kung kani-kanino pa, kundi sa atin na sa mission station. Dahil magkakaroon tayo ng ating sariling water refilling station. Para lumago po ito at marami tayong matulungan, nais ko po kasi na sa pamagitan ng water refilling station, taon-taon ay mayroon tayong papaarali na bata sa college. No? Yung income po doon ay doon po natin gagamitin. So kailangan tangkilikin po natin yung ating water refilling station para meron tayong mapapaaral na bata. No? Para pag nakatapos siya, sabihin niya, nakatapos ako dahil sa mission station. No? So isa po iyan sa ating mga pangarap. No? So andyan na po yung budget natin, pinadala na ng Australia, yung 250,000 natin. Iniintay lang tayo kung paano at kailan natin i-implement yung project na iyon. So palakpakan po natin ang Mission Office Australia sa pagtugon ng ating pag-request sa kanila. No? Isa po iyan sa ating mga pag-uusapan mamaya. So muli ang ating mahal na ina ay dadalaw sa inyong mga tahanan, huwag niyo siyang saraduhan. Kundi buksan niyo ang inyong tahanan, patuloyin si Mama Mary para makapag-alay tayo ng panalangin sa inyong pamilya. Kailangan po natin ng panalangin ng ating pamilya. No? Alam natin ang mga pamilya ngayon ay nakaharap din sa mga matinding krisis. No? So, ipagdasal po natin sa pamagitan ng pagdalaw ng ating mahal na ina. So, anyayahan ko po kayong tumayo para dasalin po natin ang pagbabasbas para sa mahal na Berhen na dadalaw sa mga pamilya na ating pinaparangalan. Manalangin tayo. O Diyos, samang makapangyarihan, kami ay nagtitipon sa iyong harapan upang ipagdasal ang pagbabasbas ng imahen ito ng mahal na Berheng Maria. Sa kanyang pamamagitan, kami ay humihingi ng iyong biyaya at gabay sa aming mga buhay. Panginoon, sa pagkakataong ito, kami ay humihiling ng iyong pagpapala sa imahen ng mahal na Berhen. Naway maging simbolo ang mga ito ng aming pananampalataya at pagmamahal sa iyo. O mahal na Berhen, ikaw ang aming ina at tagapamagitan. Naway ang bawat taong tumingin sa iyong imahen, ang bawat pamilya na magdasal ay madama ang iyong pagmamahal at pagkalinga. Ipinagdarasal namin na sa pamagitan ng iyong tulong, ang mga pamilya na iyong dadalawin ay mapalakas sa pananampalataya at makapagpatuloy sa aming paglalakbay patungo sa iyong anak na si Jesus. O mahal na Berhen, sa bawat pag-ikot ng aming rosaryo, naway mapalalim ang aming debosyon sa iyo at sa iyong anak. Patuloy mo kaming gabayan ang bawat pamilya na iyong dadalawin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay upang kami ay maging mga saksi na iyong kabutihan, pagmamahal sa mundo. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ating awitin ang Inang Sakdalinis.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Virgen Maria! Viva Virgen Maria! Palakpakan natin ang ating mahal na ina at ang ating Panginoon.